Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayaan mong magtanong ako sa'yo, naranasan mo na bang huminto sandali sa gitna ng abalang araw at biglang maramdaman na parang may kulang? Kahit umaandar ang buhay, may pumapasok at lumalabas na pera, may mga taong nasa paligid mo, pero may bahagi sa loob mo na tila walang laman. Hindi binabaliwala ng Islam ang pakiramdam na yan. Ipinaliliwanag nito. Ngayong gabi, ibabahagi ko sa iyo ang katotohanang Islamiko na hindi lang nagbibigay kaalaman, kundi binabago kung paano mo nakikita ang buhay mismo. Hindi ito opinyon, hindi ito simpleng motibasyon. Ito ay mga katotohanang nakabatay sa Quran at mga tunay na turo ng Islam. Makinig kang mabuti. Dahil maaaring isa sa mga ito ang eksaktong kailangan ng puso mo ngayon. Katotohanan bilang isa, ang mundo ay hindi nilikha para maging tahanan mo. Ang buhay na ito ay hindi destinasyon. Ito ay isang paglalakbay. Sinabi ni Allah, bawat kaluluwa ay makakatikim ng kamatayan at sinusubok namin kayo sa mabuti at masama bilang pagsubok. Quran 21:35. Hindi ka nilikha para maging ganap na komportable dito. Kaya kahit makuha mo na ang lahat ng gusto mo, may hinahanap pa rin ang puso mo. Ang mundong ito ay silid ng pagsusulit, hindi pahingahan. Kapag naintindihan mo ito, ang kabiguan ay hindi nasisira sa iyo. Katotohanan bilang dalawa. Ang pagsubok ay hindi senyales ng galit ni Allah. Kapag nahihirapan ka, minsan naiisip mo, bakit ginagawa ito ni Allah sa akin? Sinabi ng propeta, ang mga taong pinakamaraming pagsubok ay ang mga propeta. At kasunod nila ang may pinakamalakas na pananampalataya. Ang pagsubok ay hindi pagtalikod. Ito ay pagpapansin ng Allah sa iyo. Minsan winawasak ni Allah ang iyong kaginhawaan para iligtas ang iyong kaluluwa. Katotohanan bilang tatlo. Ang puso mo ay nilikha para kay Allah, hindi sa mundo. Walang yaman o tagumpay ang makakapuno sa puso mo. Dahil sinabi ni Allah, katotohanan sa pag-alaala kay Allah, nagkakaroon ng kapayapaan ang mga puso. Quran 13:28. Ang kapayapaan ay hindi nanggagaling sa pagkakaroon ng marami, kundi sa pag-alala kung kanino ka nabibilang. Katotohanan bilang apat, lahat ng minamahal mo ay pansamantala. Tumingin ka sa paligid, nagbabago ang mga tao. Humihina ang katawan, kumukupas ang kabataan. Pinapaalala ni Allah, lahat ay maglalaho maliban sa kanyang mukha. Quran 28:10. Kapag tinanggap mong pansamantala ang lahat, magsisimula kang magtiwala. Katotohanan bilang 5, mas malapit si Allah kaysa sa inaakala mo. Hindi mo kailangan ng perpektong salita o espesyal na lugar para kausapin siya. Sinabi ni Allah, kami ay mas malapit sa Kanya kaysa sa Kanyang ugat sa leeg. Quran 50:16. Naririnig niya ang mga dua mong ibinubulong, katotohanan bilang 6. Ang hindi naging iyo ay hindi talaga nakatakda para sa iyo. Ilang beses mo nang inulit-ulit sa isip mo ang nakaraan. Sinabi ng propeta, ang lumampas sa iyo ay hindi kailanman nakalaan para sa iyo, at ang dumating sa iyo ay hindi kailanman lalampas. Katotohanan bilang 7. Ang halaga mo ay hindi nakabase sa opinyon ng tao. Hindi ka sinusukat ni Allah sa dami ng followers o yaman. Sinabi niya, ang pinakamarangal sa inyo sa paningin ni Allah ay ang may pinakamataas na takwa. Quran 4:9-13. Katotohanan bilang 8, ang kamatayan ay hindi katapusan, ito ay simula. Ang kamatayan ay pintuan mula sa ilusyon patungo sa realidad. Katotohanan bilang 9, mas mahalaga ang maliliit na mabuting gawa kaysa sa inaakala mo. Isang ngiti, isang mabuting salita, pag-alis ng delikadong bagay. Katotohanan bilang 10, ang diyana ay sulit sa lahat ng paghihirap. Bawat luhang pinigilan mo, bawat pagkakataong pinili mong maging matiisin, ipinangako niya, kapayapaan sa inyo dahil sa inyong pagtitiis, napakaganda ng huling tahanan. Quran 13:24. Ang gantimpala ay walang hanggan, ang pangwakas na pagninilay. Kung binago nito ang iyong paningin, buhay ang puso mo, kumapit ka kay Allah.
lalo na sa mga panahong hindi mo maintindihan.